Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito ho nga post ni ni Locsin, yung ambassador natin sa UK. Yung post niya na si Digong daw po ay hindi raw po ito inaresto ng ICC. Bagkus, dinukot daw ng mga Pilipino sa Pilipinas at isinuko sa mga dayuhan. Sabi. Ngayon, sabi nitong secretary natin sa Foreign Affairs, gusto kong maklarify niya yan sa akin. Sabi niya, gusto niyang marinig mismo yan. Linawin ni Teddy Boy Locsin. Yan. Okay. Ngayon, balikan lang natin muna yung batas. Ito yung batas na yan na ginamit nila, no, na sinasabi ko nga sa inyo, yung International Humanitarian Law or IHL. Tapos ang, di ba, previous content ko about Teddy B. Locsin regarding this, galit na galit siya kay Miriam Santiago. So gamitin natin yung ginawa ni Miriam Santiago rito para lalong uminit ang ulo niya. Now, noong November 14, 2018, nagkaroon po, naaprubahan ito, naaprubahan na-receive ito ng Senado, itong panukalang batas niya na i-repeal yung batas na yan. Tingnan nyo yung first, paragraph 2 pala, paragraph 2, yung first sentence of the Republic Act. Yan. Pero ito yan, tingnan nyo. So, jurisdiction ng batas na yan, diba? Ngayon, nakalagay rito. Dito na lang tayo. The Philippine authorities may surrender. Yan yung nasa batas eh. The Philippine authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state. So, ibig sabihin po rito, options na binibigay ng IHL ay isuko o kaya naman ay ipatapon o extradite. Ano ba Tagalog ng extradite? O dadaan sa proseso ng pagpapatapon. Hindi, pagpapatapon, exile yun eh. Basta extradite. So may option. Okay? Ito pa ang sabi rito. Na suspect or kaya naman akusado sa Pilipinas sa mga suspect or accused persons yung nasa Pilipinas pero yung taong ito ay subject ng appropriate international court. Walang iba po dito kung hindi itong ICC. No. If any or to another state. Let's say, merong kasong kinakaharap sa isang bansa. Like in the case of Apollo Kibuloy. Diba? Meron tayong extradition treaty with the US. So, ibig sabihin, maaari po siyang i-extradite sa US. Like sa kaso ni Kibuloy. Kay Duterte naman, sa kaso niya, wala namang pakialam sa kanya ang US. Wala siyang atraso doon. ICC ang meron. Now, ang sinasabi rito, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Now, wala po tayong treaty na sa Rome Statute. Diba? Nung panahon ni Duterte, sabi ni Teddy Boy Locsin, siya lang daw ang may kagagawan ng pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute. Kasi para sa kanya, ang membership daw po natin doon ay improper. Sabi niya rito no wonder there are trillion people march, blah, 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 but trillion march admit that meron siyang pag-counter dyan na binabanggit eh.
Doon yata sa isang post niya yun, na yung sinasabi niya na siya lang ang, tama sa isa yun, siya lang yung may kagagawa ng pag-alis ng Pilipinas dyan sa ICC. Now, hindi naman kinakailangan kasi na ang presidente ng Pilipinas, as confirmed nga rin ni Atty. Ganaden, na kailangan magre-reflect parang pirmado niya. Kasi merong isang principle na yung aksyon ng aksyon ng mga tag dito, alter ego ng presidente ay itinuturing ang kanilang mga aksyon, mga desisyon nila bilang valid unless i-repudiate ng presidente. Doon lamang mapawalang bisa ito or mapapawalang bisa ang ginawa nila. Like in the case of Leocadio Sebastian na binigyan ni Atty. Vic ng extension ng kapangyarihan, di ba, to act in behalf of the president. Kaya lang yung kanyang aksyong ginawa sa pag-order ng asukal ay nang malaman ng Pangulo, refugiate ng Pangulo, pinawalang bisa. Pero hindi nangangahulugan, illegal yon. Diba? Kaya nga binalik siya ng Pangulo sa pwesto. So, yun po yung ibig sabihin. So, ito, nalaman ni Duterte yan na may ganyang aksyong ginawa si Locsin, hindi niya kinontra, hindi niya tinutulan yan hanggang sa maging ganap. At ipinapagmalaki pa nga niya ang epekto nito na hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero doon sa isang article ng Rome Statute, ang sinasabi doon ay kahit na nagpadala na tayo ng sulat ng pag-alis, hindi pa rin nawawala daw yung ating obligation. Saan? Financial bilang member. Diba? Hanggang hindi po, at saka yung ibang obligations natin na makipag-cooperate sa kanila, hanggat hindi po nagiging ganap yung ating pagkalas, which will happen a year later. Now, ang Supreme Court, naalala ko lang, way back around April, pero July 2021 na nila nirelease, sinasabi doon that during the time of Duterte, na may obligation pa ang Pilipinas na makipag-cooperate to any proceedings started by the ICC in the Philippines. Ibig sabihin, yung mga kaso na iniimbestigahan ng ICC dahil yan ay naisampa noong 2017 laban kay Digong at ini-investigate na nila hanggat hindi nawawala ng saysay yung ating membership doon hanggang 2019, March, yun po, yung mga nasimula na yan, may obligasyon tayong makipagtulungan which we violated. Even the Marcos administration violated that. Diba? Todo pagtatanggol nga si PBBM nung Kidigong habang kinakagat siya ni Duterte, ganun siya kabait. Pero kahit na ganun kabait ang Pangulo natin, nagagalit pa rin. Sabi ko nga, Machiavellian yan. Hindi totoo na mayroong variation ang Machiavellian na, kaya nagulat ako nung sinabi niya nung interview sa kanya, nung tanong sa kanya during the presidential debates ng SMNI, sa Okada, tanong sa kanya ni Professor yung sa UP, ang sabi sa kanya, "Are you a Machiavellian?" Sabi ng Pangulo, "Oh yes." Doon nagulat. Sabi sa kanya, "No. Machiavellians are known to be ruthless." Di ba? Ang sabi niya ng Pangulo, "No, I'm a different Machiavellian. I'm the good version." Hindi ho totoong may good version ng Machiavellian. Kasi, Carlos, correct. Isa lang ang Machiavellian. Hindi ho pa pwedeng bigyan natin ng ibang definition. So, ibig sabihin, maaaring nakikita natin ang mabait na mukhang malaanghel. Pero, pag ito ay gumalaw, doon ka ngayon masasaktan. Di ba? Kumbaga, masakit ang ganti ng api. Ika nga. Ganun yung mga Machiavellian. Kaya kung kakaibiganin mo, kaibiganin mo. Pero oras naman na nagkaletse-letse ka dyan, patay ka. And that is what is happening today. Di ba? Ang daming kaalyado na sabi na ng Pangulo, kung ganyan ang ginagawa mo, ayoko na sa'yo, ayoko na kaalyado ka. Ayun, hihili-hilera sila dun sa payatas. Next week sa kulungan. Di ba? So ngayon,
Ito hong si General Torre, inano to, ginamit po ito sa pambabara dito kay Locsin. Tingnan nyo ha. Pero bago to, nabalita na nga na nagbura na si Locsin. Kasi ngangaw-ngaw siya ng ganyan. Sana noon pa lang, tinutulan niya na itong batas na to eh. He was a congressman at the time na naipasa ang IHL. Nakalipas sa mga araw ayon ko sa mapping tapos ang dating word pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan mga Opinion. mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about ito na. I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, correct. I don't think that Ted Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon ay ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Kababalita lang. Okay, so yun. Ang author naman nito, parang hindi yata si Ted Boy Locsin yung author ng batas na ito. I'm not sure ha. Nahanap ko kasi kung sino yung author nun and I'm not able to find kung sino. Sabi ni attorney, yes, ito yung batas ito yung ginamit nilang batas. Pero 'di ba, meron pang provision din ang Rome Statute na nagsasabi na na yung cooperate, 'di ba? Na so pwedeng either isurrender or idaan sa extradition process. Ang problema kasi, hindi tayo pwedeng mag-extradite kasi kahit nga man lang yung simple international agreement with the Rome Statute, wala tayo eh. Kasalanan nito ni Duterte at nitong umamin na si Teddy Boy Locsin. But in regard to the question, kinidnap, may batas. Ang kinidnap, walang batas. And there was a 9-hour negotiation for that. Diba? Kung yung 9-hour na yun rin ang pinag-uusapan nila na yung pinag-uusapan nila noon na sabi ni Boying, nasa Russia at Germany, na yung legality ng pag-aaresto at yung ending nung ginawa nila. Oh. Diba? And welcome sa ating channel, Ryan. Yeah. Now, sabi, so ito nga, dahil wala tayong extradition, paano tayo magpa-process ng extradition? Diba? Wala, kinalas nila tayo eh. Tapos hindi rin nila ma-avail yung makapag-request ng interim release dito sa Pilipinas. Kasi yung korte natin mismo, the competent authority na binabanggit sa Rome Statute, walang kapangyarihan. Walang kapangyarihang magagamit niya na ibinibigay sa kanya ng ICC. Kasi hindi na tayo member ng ICC. So talagang zero. Malaking pagkakamali talaga yung ginawa nila ni Duterte. Parang ganito lang din yan. Merong nakagawa ng isang krimen. No? Nahuli siya ngayon. Tapos nung nahuli siya, they found out, mga investigators, yung mga ebidensya, sinira niya. No? Kaya lang, nung sinisira niya yung mga ebidensya, may video siya. Nung sinisira niya, saya-saya niya pa. Dagdag kaso yun. Isa lang sana yung magpapakulong sa kanya, magpapabigat patuloy ng buhay niya at dagdag na kaso at kulong dahil sa pagsira niya ng ebidensya. Diba? Ganun ang ginawa nila. Kala ni Teddy Boy Locsin,
maliligtas niya si Digong. Kaya ako mga DDS, yan ang murahin nyo. Hindi si Attorney Oliva na nagsabi lang ng katotohanan. Oh. And then the provisions allows the Philippine authorities to cooperate with the international bodies and adopts the complementarity principle of the Rome Statute, meaning the ICC does not replace. Diba? Yung principle of complementarity, ito yung halimbawa, di ba binabanggit doon, kung nililitis na yung tao sa isang bansa, sabi, ay pwedeng magpaubaya na tayo sa kanila. Pero, kung dito yung tao na yon ay may kaso, iniimbestigahan ng seryoso. Ang Rome Statute, ang ICC, may provision ng Rome Statute na yung principle of complementarity. Na sinasabi, magpapaubaya na kami sa inyo. Kasi seryoso nyo nang ginagampanan eh. Ang trabaho namin, ang trabaho po kasi ng ICC, it is the court of last instance. Ibig sabihin, kung wala ng lahat ng paraan, kung ang lahat ng pag-asa ay sumablay na, meron kang isang matatakbuhan. Di ba? Ganon. Parang yung halimbawa, ang kagaya ng ginawa nila sa Pilipinas, niyurakan nila. Kumbaga sa isang dalaga, binuntis lang, tapos tinakbuhan. Di ba? Ito ngayon si dalaga, merong kaibigan na masasandalan. Ganon. Ayun, si Gordon. Mga DDS, si Gordon daw ang author. Senator Gordon. Thank you. I'm not sure kung senator siya noon o congressman siya noon. Pero maganda yung pagkakagawa ng batas. Actually, nauna pa yung IHL law, di ba? Kaysa sa maging member tayo ng maging member tayo ng ICC. Sabi nga parang inadya ng panahon na meron na tayong IHL, ang kinailangan na lang natin ay maging member nito. Now, tingnan nyo rin ito. Naging member ng Interpol, no? Na yun yung kumbaga naging entry point natin for implementing this warrant of arrest. Yung isang batas na Mainam pa sana kung yung Interpol membership natin ang dinisolve ni Duterte. Di ba? So wala tayong magiging entry point sa pag-aresto sa kanya. Sabihin din yung PNP. Hindi na nga tayo member ng ICC. Paano natin mauutusan ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-cooperate sa inyo, hindi na tayo member. So, ang naging missing link dito, connecting link ay ang Interpol. Nagbigay na nga ng clue dyan ng Pangulo ng maaga eh. Kung merong ilalabas na warrant of arrest, hindi namin na-arrestuhin si Duterte because of that warrant of arrest. Since we are a member of the Interpol, at kung yung sabi niya, kung yung aresto na yan ay idadaan through Interpol, we have no choice but to fulfill our duty as a member ng Interpol. Hindi pa rin nila tinago si Digong. Di ba? Pinalabas-labas pa nila. Bakit? Nasanay sila sa Pangulo na, kumbaga ginawan mo na ng kawalang hiyaan, tatawanan ka pa Iiwasan ka pa tatahimik pa sa'yo Nasanay sila sa ganon. No? Or marahil natakot sila kasi merong magiting na general, si PBBM, na pwedeng maghukay din sa Davao City para halugugin si Digong. Alin lang dun sa dalawa. Di ba? Pero meron kasing naging valid na mga daanan, mga daluyan. Yung kasi problema nila kaya kinidnap daw. Meron tayong merong isang naging daluyan ng kung bakit siya napa-aresto ginagamit natin ay yung Republic Act 9851. Ito yung act that punishes crimes against international humanitarian law. Kung titingnan nyo tong batas na to, halos katumbas ito ng Rome Statute. Yung mga krimen na pinaparusahan sa batas na to ay yung mga krimen din na pinaparusahan sa Rome Statute. Halimbawa, yun. That's what I was saying.
war Di ba, crimes, yung Edgar? genocide, at yung crimes against humanity. Tapos kung titingnan nyo tong batas na to, may portion doon nakalagay na ang Pilipinas ay may option. Pwede niyang investigahin at i-prosecute ang mga krimen dito sa IHL tulad ng crimes against humanity, or pwede niyang ipaubaya sa foreign tribunal kung may kaso na nangyayari. At kung ipapaubaya man niya sa ibang korte, ang pwede niyang gawin ay pwede niyang i-deliver or i-surrender yung akusado dun sa korte na yun. At yun ang ginawa natin dito. Akala ko pa naman napakagaling sa batas ni Digong. Ay, nako. O yun, Senator pala nun si Gordo nung i-author niya yung RA 9851 or the International Humanitarian Law, yung IHL. Okay? Kaya, for me, dapat lang na mag-delete ng kanyang post etong si Locsin. Kasi yung ginawa niya, yung sinabi niya, kahit nasabi natin yun ay kanyang sariling opinion, lumilitaw, yung opinion niya ang illegal. Maaaring siguro, dala na rin ng, di ba, edad. Ay, nako. Ngayon, hindi naman siya pinapansin ng Pangulo ron eh. Di ba? Hindi naman siya pinapatulan ni BBM doon. Si DFA Secretary lang ang gusto na pagpaliwanagin siya. Okay, so iwan po na natin yan.